Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema ni customer, bigla na nag-slide itong sasakyan niya. Kaya ibinaba ko na itong transmission. At dahil nga sa naikabit ko na itong release bearing, pati itong fork dito sa transmission, nagpatulong na ako dito kay customer para maisampa na namin itong transmission. Importante lang naman mga boss, para hindi kayo mahirapan, para ma-connect nyo na itong transmission dito sa makina, dapat yung pagkabit nyo ng clutch lining, dapat nakasentro yan dito sa pilot bearing ng flywheel, para sigurado na yung main drive itong transmission, pumasok agad yan dito sa clutch lining, papunta dito sa pilot bearing nya. At dahil sa lumapat na itong transmission mga boss, kung makikita nyo, nilagay ko na yung 2 bolt na number 14. Ipinakapit ko lang muna yan sa thread nya, hindi ko muna yan ipinailan ng higpit. At dahil nga sa naipakapit ko na yung 2 bolt na number 14, lilipat naman ako sa kabilang side mga boss, para mailagay ko naman yung isa pang bolt na number 14 dyan. Kung mapapansin nyo mga boss, yung 3 bolt na number 14, pasalubong dito sa transmission yung pagkabit ko ng bolt. Kaya nga medyo maslip yung position ko dyan pag ipinapakapit ko sa thread itong mga pasalubong na bolt na ikakabit dito sa transmission. Dahil nga sa lumapat na ng maayos itong transmission nya, pwede ko na ngayon i-final yung higpit dito sa mga bolt na pasalubong. At ito namang ground wire na tinanggal ko, ikabit ko na rin yan dito sa transmission, tapos hinigpitan ko yung bolt nya na number 12. At lipat naman ako dito sa ibabaw ng transmission, yung bolt na number 14, ipakapit ko na yan sa thread nya, tapos i-final ko na rin yung higpit dahil nga sa lumapat naman na itong transmission. Tapos isunod ko naman sa ilalagay itong starter nya. Pag nailapat ko na yan dito sa transmission, ilalagay ko na ngayon yung bolt nya dito sa ilalim. Una mga boss, yan yung number 14 na bolt, ipakapit ko yan sa thread nya. Tapos sa ibabaw naman, meron pa yung isang bolt na number 14. Bali, 2 bolt lang naman yung nakalagay dito sa starter. Tapos gamit ka na ngayon ng impact wrench mo kung meron ka. Higpitan muna ng maayos yan. I-final mo na yung higpit, ibig kong sabihin. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, syempre yung 2 wire na tinanggal mo dito sa starter, ibalik mo ng maayos yun. Alam nyo mga boss, pag nag-DIY kayo, hindi man mahalaga na kabisado nyo yung pangalan ng pyesa nitong transmission eh. Ang mahalaga, matandaan nyo yung bawat pyesa na nakakonect dito sa transmission, gaya nitong starter. Kabisado nyo nga yung pyesa, hindi nyo naman alam kung saan nyo sa ibabalik. Eh di wala din. After mo mailagay yung 2 wire dito sa starter nya, ito namang cable selector, ilagay mo na yan sa dati niyang position. Siyempre naman huwag mong kalimutang ilagay yung washer nya. Ayan o, magkabilaan yan mga boss, may washer siya. Tapos yung pin, huwag mong kalimutang ilagay. Ayan yung maglalak para hindi mabunot itong cable selector mo. Tapos yung clip naman dito sa cable selector mo, 2 yan, taas baba. Ayan mga boss, yung nasa baba, nilagay ko na. Ito naman yung nasa taas, hindi mo siya kayang idiin, kaya paluin mo na lang. Para hindi yan mabunot dito sa transmission, kaya meron siyang clip, itong cable selector mo. Tapos yung secondary clutch mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na rin yan. Meron naman yung 2 bolt na number 14. Tsaka pag naipakapit nyo na yan sa thread nya, tsaka nyo ngayon higpitan gamit itong socket wrench nyo na number 14. Tapos yung mga socket wire na hinugot nyo dito sa transmission, huwag nyo kalimutang i-connect yan. At syempre naman, itong wire, ibalik nyo dito sa holder nya para hindi siya nakalaylay na napakadelikado, baka makalawit yan. Tapos yung nut na number 14 dito sa transmission support, kung makikita nyo, hinigpitan ko na yan. Kabilaan lang naman yan mga boss. Ayan pa yung isang nut nya na hihigpitan ko dito sa transmission support yan. 2 lang naman yung nut na yan na number 14. Pag nahigpitan nyo na siya, pwede nyo na ngayon ilagay itong propeller nya. Syempre naman yung dulo niyan mga boss, pinunasan nyo dapat yan ng malinis na basahan bago nyo itinusok dito sa transmission. Pag na-connect nyo na yan sa transmission, dito naman sa differential, i-connect nyo na rin yan, tsaka nyo ilagay na yung 4 na bolt na number 14. Ganyan lang naman mga boss eh, diba? Madali lang. Kaya kung kayo ang magdi-DIY nitong sasakyan nyo mga boss, kayang-kaya nyan. Kumuha ka lang ng katulong po para hindi ka mahirapan pag nagbaba ka ng transmission at pag nag-angat ka. Pero sa pagtanggal naman ng mga bolt and nut dito sa transmission, madali na lang yun. At para hindi ka malito, pag nagtanggal ka ng bolt and nut dito sa transmission, magkaroon ka ng kaayusan sa sarili mo. Halimbawa, yung mga tinanggal mo na mga bolt dito sa gilid ng transmission mo sa bandang kanan, o pagsamasamahin mo yon. Tapos yung sa ibabaw ng mga bolt, pagsamahin mo rin. Tapos yung sa kaliwang side, pagsamahin mo rin yung mga bolt. At dito naman sa likuran, yung sa propeller mo, yung bolt doon, pagsamahin mo rin. Meron din sa gitna mga boss na mga bolt yan, o pagsamahin mo rin yun. Sa ganung paraan, hindi ka na malilito kapag binuo mo na itong transmission. O kaya naman yung bawat pyesa na tatanggalin mo dito sa transmission, huwag mo nang ihiwalay yung tornilyo dyan para hindi ka na malito. Ibig kong sabihin, sa bawat pyesa na tatanggalin mo, isama mo na dyan yung tornilyo.
Hanggang ngayon mga boss, ganyan pa rin ang diskarte ko, ginagawa ko pa rin yan, na yung tornilyo minsan dito sa pyesa, isinasama ko siya para pag ibinalik ko na itong pyesa dun sa dati niyang posisyon, hindi ako malito. At isa pa mga boss, wala namang masama ron. Unang-una, beginner ka. Ako nga mismo nagsasabi na sa'yo, matagal na rin akong gumagawa, pero ginagawa ko pa rin yun eh. Para sigurado ako na yung tornilyo na tinanggal ko, maibalik ko siya sa dati niyang posisyon. Kung may sisita naman sa mga ginagawa niyo, wala namang iba kundi si Basir lang. Kasi nga unang-una, wala na siyang kayang patunayan sa sarili niya. Ayaw niya yung tao sa mga basic na paraan matuto. Kasi mga boss, para sa akin, maganda itong basic na ginagawa ko, yung mga basic video about sa paggawa ng sasakyan. Alam niyo kung bakit? Maraming customer talaga yung natututo eh. Unang-una, pag nagpagawa sila, hindi na sila basta-basta maiisahan or maloloko. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Kung makikita nyo, inilagay ko na itong muffler pipe niya. Idinuktong ko na yan dito sa exhaust manifold. Mga boss, yung tatlong nut niya na number 17, ipinakapit ko na yun sa thread niya, tapos ipinainal ko na rin yung higpit. Syempre yung holder nitong muffler pipe nilagay ko na rin, tapos yung mga bolt niyan, kung makikita nyo, nahigpitan na rin yan mga boss. Pati dito sa transmission, yung mga bolt niya nahigpitan nyo na rin, pati yung dukdukan dito sa pipe nahigpitan na rin yung bolt nun, at dito sa muffler niya papunta sa differential, yung mga bolt nun nahigpitan na, pati itong support mga boss, yung pinakita ko yan sa ibabaw ng transmission, yung bolt niyan mahigpit na rin. Ipinapakita ko yan sa inyo mga boss para kahit papano magkaroon na kayo ng idea kung ilan yung bolt na nakalagay dito sa transmission at kung alin yung mga parts na kailangan yung tanggalin na nakakonect nga dito sa transmission. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, magsasalin na ako ng gear oil. Ayan yung pinaka-plug niya, number 17 yung bolt na yan mga boss. At sa pagsalin ng gear oil na ginawa ko, gumamit lang ako dyan ng hose, tsaka ako nilagyan ng embudo para masalinan ko ng gear oil itong transmission. Ayan mga boss, oh, para malaman nyo pag okay na yung gear oil niya, pag umapaw na mga boss, okay na yun, pwede mo na ngayon ibalik itong plug niya na number 17. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ikinabit ko na yan, tsaka ako ngayon gamitan niya ng box wrench na number 17 at hinigpitan ko na. Tapos pinunasan ko yung patak ng gear oil. At dahil sa okay na ito, ipatesting ko na yan kay customer. Start mga tol. Start. Paano muna ako nyan? Litag lang. Kabi mga. Tapak sa clutch. Yun lang, namatayan pa. Bigla kasing kumadyot. Malakas daw kasi. Mababa pa kasi. Daan-daan lang muna bitaw mo. Ito na mga boss, magro-road test na kami ni customer. Naninibago ka o talagang ano? Naninibago sir. Baka may baka naramdaman. Konting release lang, nararamdaman ko. Ang lakas ng ano. Ha? Ang lakas ng makina oh. Sabi ko kay customer, sa pag-road test na gagawin namin, pakiramdaman niya maigi itong sasakyan niya kung merong kakaiba. At dahil sa okay naman, hataw ulit. At dahil sa okay naman na itong sasakyan, sabi ko kay customer na ibalik niya na sa normal yung pagdadrive niya. Normal na lang takbo ah. Ilang buwan na stock to? 2 months. Wala sabit pa nagkabyo? Okay, hindi nga. Oh. Dam ko eh. Dapat sabihin mo lang agad kung may ano para... Okay, balik tayo. Balik tayo. So tayo ang gawin niya bro, dyan na. Dito lang. Yun nga mga boss, sinasabihan ko si customer kung okay ba yung pagcambio niya, wala ba siyang sabit, dito sa clutch pedal, okay ba yung taas niya, hindi ba siya mababa, ganun, para kung meron siyang ibang naging pakiramdam, pwedeng maayos ko agad yung problema. Wala ka ng diesel ah. Oo, kapagas ako mamaya. Okay. Okay ang kambyada no? Wala sir. ka ano. Kaya nga sinasabihan ko si customer na pakiramdaman niya maigi itong sasakyan niya. Unang-una mga boss, ang ginawa kong pag-road test dito, talagang umabot kami ng kulang 1 oras sa pag-road test para siguradong wala na itong problema. At walang maging reklamo, syempre si customer. Kaya lang sabi ni customer, okay na daw itong sasakyan niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Salamat sir ah. Yung time mo ron, ginawa mo na naman